Hello everyone! Naggawa po ng baked sushi ang anak ko at konting ingredients lamang ang kanyang ginamit dito. So ayan, inuna muna niyang gawin yung smoked salmon. Hinaluan ng onion and then ginupit-gupit lamang. Yung smoked salmon, may nabibili na nito na ready na, yung mga nakapack na po sa grocery. So kung meron kayong makita, mas okay na rin na yun na lang ang inyong gamitin para mas makakatipid. At ngayon naman yung rice, nilagyan na niya ng gochujang. Sinunod naman ngayon yung rice vinegar. Masarap din po kasi talaga yung rice vinegar at saka talagang ito yung pang sushi. At syempre yung rice, maganda kung sushi rice pero pwede rin naman yung normal. At lalagyan din natin ng sesame oil. Meron din siya ditong hiniwa-hiwa na seaweeds. Ginupit-gupit at siya naman nating ihalo dito sa rice. So, ngayon pa lamang malasa na po ito. Pero syempre, mas malasa pa ito kung ito ay ating ibibake. Haluin lamang pong mabuti hanggang sa mag-incorporate ang lahat ng ingredients para po pantay yung lasa niya. At kapag okay na, meron naman ditong naka-ready na baking dish. Pwede kayong gumamit ng ganitong Pyrex, pwede rin naman yung mga regular baking dish at pwede rin naman yung foil. Ang size naman na inyong gagamitin ay depende sa dami ng inyong gagawin. At higit sa lahat, pwede rin po ito sa air fryer. Tapos ilagay nyo lamang sa bake and then kung ilang degrees yung gagamitin nyo sa oven, ganun din po yung gagawin sa air fryer. Ipapantay lamang din po natin ito sa ibabaw. At pagkatapos na pantayin, ngayon naman, isusunod nating ilagay dito yung ating hiniwa-hiwa or ginupit-gupit kanina na smoked salmon na may kasama na onion. Tapos ito nga po palang smoked salmon saka onion, may kasama rin siyang crab meat. And then nilagyan din ng sriracha mayo. Yung sriracha mayo po may nabibili na rin na ready na. So yun yung pinaghalo lamang na sriracha at saka mayonnaise. 50-50 lamang po yung mixture nun. Like 1/4 cup ng mayonnaise, 1/4 cup lamang din ng sriracha. So ayan, kapag napantay na po, ay lagyan naman ulit natin sa ibabaw nung ginupit-gupit na seaweeds. Pwede rin po kayo ditong mag-add ng sesame seeds kung kayo ay mahilig sa sesame. I-roast nyo muna po para mas maganda at mas masarap. At ngayon naman, lagyan na rin natin ng sriracha mayo sa ibabaw bago natin i-bake. Mga 10 minutes lamang po, 350 degrees Fahrenheit. At habang nakabake naman, ay atin ngayong i-prepare yung mga pang-side na kailangan natin or gusto nating isama dito. So, isa, cucumber, pwede rin kayong gumamit ng pipino kung ano po yung inyong gusto. At gumamit lamang din po ng peeler para mas maganda yung pagka-slice niya. Pwede rin naman ang kutsilyo kung ayaw nyo ng masyadong manipis. So, ayan, ganyan lamang po. At napakasimpleng gawin, konting ingredients, yung ating baked sushi na gagawin ngayon. At eto na po yung ating cucumber, okay na siya. Habang yun namang ating sushi ay okay na rin. Kaya start na po natin yan. Napakaganda po ng itsura niyan at saka yung lasa niya talaga pasok na pasok, ang sarap. Ngayon naman ay atin na po syempre umpisahan. So ayan, meron po ako ditong seaweeds and then maglagay tayo ng cucumber. Syempre kung gusto nyo nga ng may avocado, pwede rin naman po. At ngayon naman, yung ating baked sushi. So ayan, ganyan lamang pong kasimple ang ating mga ingredients na kailangan. Napakadali lamang gawin. At syempre, pwedeng-pwede itong pambaon, pwedeng-pwede sa lahat ng okasyon. At pwedeng-pwede nyong idagdag sa inyong kumikitang pangkabuhayan. Kaya naman, habang tayo ay nagtitikim dito, mega love shoutout kay Red Duban from Jessica Javier. Mega love shoutout po sa inyo, Miss Emma. At syempre, kasama rin natin si Connie Tenorio ng Victoria Oriental, Mindoro. Maraming salamat po muli sa inyo lahat. Bye-bye! Mag-ingat po tayo.